Thank you, Reka, and good day once again. The preceding slides tackles about the two approaches in data management, particularly the database approach, in which a special software system in the concept, the database management system, enable the company to control users' access to its database. Since DBMS is designed and is programmed to know which data elements each user is authorized to access. Now, we'll proceed to the relational database model. So, what comes in your mind when you hear the word relational? So, from the word relation, it is the way in which two or more concepts are connected, or somewhat like it has relevance to one another. In a relational database model, it shows that data in the database actually has something to do with each other. Now, who invented this model? E.F. Codd, or Edgar Frank Tidd Codd, an English computer scientist who works for IBM, International Business Machines Corporation. It is a leading American computer manufacturer, invented the relational model for database management. It is he, or it is Ted, who introduced general theory of data management. Actually, naani siya 12 specific rules as criteria kung ang isa ka database system is relational ba siya, according to Ted. But those 12 specific rules is some of it are very not so critical, so it is disregarded. So mo ni karon nga na nalang tay duha ka ilhanan kung ang isa ka system pasok ba siya sa gitawag nga relational model. So makita ninyo sa slides. First, it says that accordingly, a system is relational if it first represents data in the form of two-dimensional tables, such as the database table called customer, which is presented in the next slide. And second, it supports relational algebra functions of restrict, project, and join. So, makita nato ni siya sa next slide. So, there's the next slide. Makita ninyo sa first illustration, or is ang pangalan dira is, ang name sa table is customer. So, si customer, ang tawag ana is entity siya. And ang entity, if we talk about entity sa magbuhat ka og relational model, no, it is anything about which the organization on wishes to capture data. So, mo ni ang kibali data or nagkaning under aning nga table or under aning gipangalan nga table o customer is about sa data related sa customer. So, mo na siyang entity, guys. So, nagibutang dira na sa ibabaw na attributes. So, attributes, it means nga the data elements that define an entity. So, unsa may mga description related sa customer. So, butang dira na ang customer name, customer number, name, and the address and the balance. So, sa kilid, makita ninyo guys, is naa siya gitawag nga records or tuples din mga numbers. Ang gipasabot ana niya is kanang mga numbers nga nadira under sa customer number, which is na 1875 dira 1875, 1876, and so on. So, nagpasabot na siya guys nga mao na siya ang mga number or pila to kabok ang nahimong customer sa isa ka organization. Kaya mo man na siya, nag-define man na siya sa customer. So, ang tawag ana niya is occurrence. So, occurrence is the number of instances or records that pertain to a specific entity. So, munang naka-numbered na siya. So, makita po nato no sa second illustration, makita dira ang katong functions, katong relational algebra functions. Ang first dira is ang restrict. Sa restrict, makita nato nga ang table, or pwede ka mo kuha or mo extract of information, or data nga naa sa row or naka-horizontal na siya. Ang sa second, pwede kang maka-extract of table or data nga buhaton na pwede mo bag-o nga table in a vertical way, or mo na siyang naka-column. Sa third nga function niya, which is related siya sa relational algebra, nadira ang join, in which naay first table, for example, nagkuha ka sa first table sa restrict, nagkuha po sa restrict, naandira ang mga numbers nga ang equivalent niya is x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, then x sub 3, y sub 1. So, mukibali na ang gikuha na ako nga mga data nga gikan siya sa first table. So, napo sa second table, pwede po kumukuha. Magkuha ko dito og mga numbers like y sub
y sub 1, z sub 1, y sub 2, z sub 2, y sub 3, z sub 3. So nanakoy duha ka table. So sa joint nga function is pwede na ko siya maisa. So nahimo na siya, makita ninyo dira anay arrow sa ikatulong nga nga na siya tulo ka rows o tulo sub ka tulo ka columns. So nana dira ang numbers like y sub 1, x sub 1, y sub 1, then z sub 1, and so on. So makita ninyo nga naay mga numbers nga naay subscription or something nga na-link ang duha ka table. So for example, sa ikatulo sa joint table nadira ang data nga x sub 1, y sub 1 o z sub 1. Kung tuplo ko na kung x sub 1, pwede mo lusot dito ang pinakauna nga table nga x sub 1 o y sub 1. Kung tuplo ko na ko ang y sub 1 sub, pwede mo lusot dito nga table is ang x sub 1, y sub 1 o ang ikaduha nga y sub 1 o z sub 1. So pero kung tuplo ko na ko ang z sub 1, ang result lang gid ana ang ikaduha nga table, which is nara dito apil ang z sub 1. So kung sa joint ka, bisan asa ka mo tuplok, basta lang adto siya na ay common sa duha ka table, mo na to ang mag-link sa iyaha. Managitawag siya nga joint. So isa na sa mga characteristics or isa ka kinaiya sa isa ka kung ang isa ka model matawag siya og relational database model. So next slide, anomalies, structural independencies, and data normalization. So if makita niyo dira sa slide nga same lang gihapon sa example nga table kaganina nga kadtong ang entity niya is ang customer, then ang iyang attributes is customer number, the name, the address, and the current balance. And then naapod na siya sa customer number mo na tong records kung pila sila tanan ka customer ang ni-purchase dira sa company. So then makakita pud ninyo nga naapay uban nga mga table, which is napay another tulo ka table. So ato alang na siya further explain sa succeeding slides. So the question there is, why is it necessary for the organization's database to form an elaborate network of normalized tables linked together? Why instead can we not simply consolidate the views of one user into a single common table from which all data needs? So nagpakita mo gud siyang table dira, ang illustration dira guys nga mo na siya ang kanang gibuhat na sa professional system or analyst or even the computer scientist mo na ang gibuhat nga isa siya ka relational model. So ang table nga kaning naay kaning customer is mo na ang normalized table, apil pud nang tulo. But if makita ninyo nga ang customer number dira kaning 1875, makita ninyo na muna yung mga broken lines dira is if tuplo ko na siya guys, pwede siya mo naay isa ka na pod ka table ang connected ani niya, which is the sales invoice of the customer. And another pwede pud ang mo gawas ito is ang cash receipts, which is sa customer siya gihapon. So ang kaning customer number mo ni siya ang gitawag na primary key. Then if makita ninyo kung tuplokon siya mo to sales invoice ang mauna, then naay gibutang dira sa ang customer number na siya embedded foreign key. So ang kadtong kaning number nga kaning gituplok nga 1875 mo na ang primary number key niya. Pero pag tuplokon pa siya guys, pag i-click pa siya, then naa pa table nga pwede siya mo nga mo appear, which is lahi na pud siya nga table kanang nanapod siya lahi nga data but still connected siya sa customer. Kaya syempre ang customer is magkuha man siya sales invoice, then nagid siya cash receipts ay napalit. So makita ni nato dira nga naa siya mga attributes. Na attributes na pod siya katong number gihapon niya. Then so ang connection ana niya is pag i-press nimo ang 1875, then mo resulta siya sales invoice or cash receipts, pwede pud siya nga ang kanang invoice number sa pagtuplok nimo after sa primary key sa sales invoice, tuplok nimo ang number 1921 nga invoice number sa customer, ang mo result pud ana is ang line item nga naa siya invoice number nga nagrepresent pud atong same siya sa
sa 1,921 nga na siya item number, the quantity, the unit price, and the extended price. So mo na ni siya ang key nga naa sa invoice number muna ang gitawag na foreign key. Kay after sa primary key, which is naa dito ang sa table, sa pinakauna nga table, sa normalized table, is naa dito ang general nga kuan sa customer. But then naa siya primary key dito. Ang primary key is it is a unique element or unique set of data or unique data nga if kato ang tuplokon is naapod siya na ay non-attribute case nga makuan dito kana, I mean naa siya table, naa siya corresponding table nga mogawas nga para ihimay-himay yung tong details under ato. So sa customer mo na siya pag i-click na apay other nga mga tables. Ang aning kaning other tables is normalized table gihapon ni siya, pero nakalink ni siya sa entity na customer, which is kanita nga normalized tables under ni siya or kaning mga informations na ani is about sa customer, which is the entity here. So nga naman the question here is nga naman nga ganong kinahanglan man gid sa organization, to be exact as the business organization nga magbuhat mag-inani nga why not nga isahon na lang di ay sa isa ka table na ana dito tanan mga quantity, mga sales invoice, cash receipts. Nganong dili man pwede nga sa isa ra siya ka table dito na tanan ang informations about sa customer. To remind you guys, dili lang customer entity, pwede ni siya ma-physical entities pod. Example is inventories, employees, mo na siya ang pinaka-basic example is ang customer. Then pwede po siyang entity conceptual, which is accounts receivable, accounts payable, and many more. So why is it nga need man ngani man ang pag-present nganong dili man nga isa na lang ka table nga iisa na lang ang tanan dira sa upat ka normalized table. So ngano kaha? So tungod man gud ana pag dili siya iisa is nay mga irregularities nga mo-occur, na ay mga problems or conflicts nga isa siya sa mga way pod nga kanang ang internal control sa isa ka business is mahimo siya questionable. Ngano man kay tungod kapag pag ilahi-lahi man gud siya is naapod siya mga issues or mo nang gitawag karon nga mga anomalies nga makaingod ka nga disagreeable gid siya kung ilahi-lahi pa ang kung iisa nato ang mga informations tanan. So sa next slide. So the answer would be improperly normalized tables can cause DBMS processing problems that restricts or even deny users access to the information they need. Such tables exhibit negative operational systems called anomalies. So variations are follows. So naay tulo ka anomalies nga pwede mo occur or mahitabo gid ni siya kung ang isa ka organization ang database niya is wala siya mga normalized tables. So ang pinakauna is the update anomaly. So, in update anomaly, it results from data redundancy in an unnormalized table. For example, sa table nga gipakita, iisa to siya tanan. Naa dito ang customer, na dito ang customer number, ang invoice, ang receipts, then ang quantity. So, what if ang isa ka customer is mupalit siya og kuan kanang daghan nga mga items unya lahi-lahi siya og part number or description. For example, ako na ako'y business nga ang akong business is isa siya ka vehicle business nga which is nga ang mga parts ato is ginapalit pa nako or ginakuan nako yung mga supplier sa mga parts ato. Igo na lang ko nag-assemble para mahimo na siyang vehicle. It's either car or motorcycle. So what if akong supplier is ang supplier nako is isa ra tuod siya, pero ang items na ginasupply niya sa ako is nag-differ. I mean, daghan. 2 or more or 10, mga 20, 100, or even 1,000. So, kung iisa to tanan, syempre, lahi-lahi man siya item, lahi-lahi man siya pangalan ng item. So, lahi-lahian pod. Lahi-lahin pod siya entry, pero ang uban nga attributes ato, I mean, ang uban nga description about sa client, I mean, sa supplier nako is same lang. So, nanay redundancy sa data,
which is mo to na siya conflict sa data storage. And isa pa, kung naay data redundancy, anong grabe ka taas ang need mo ikuan. Sige ra kag i-type. What if 10,000 items? 10,000 items inya. Different gid to nga kuan tag isa-isa inya. Ang klase niya is 10,000. So 10,000 ka entries ang need buhaton sa inventory table report or inventory status report. So diri sa update anomaly, maglisod na gid kag update kay daghan kay kag i-update na kay kuan. If for example supplier nako is mo to na spare parts, I mean motorcycle parts. So ang kuan dito is nilahi niya ang sa gasket, sa spark plug cap, may naapoy ka ng sa mga bearing, clutch cable. So unya ibutang pa gid dito kung pila ka ang quantity, ang price and whatsoever. So daghan kaayo. So isa na siya ka disadvantage kung dili nimo kanang dili ka magkuanog other normalized table nga i-link ra nimo dito asa imuhang main or general nga table sa imong entity, which is for example dito is ang customer. So ang second is kanang insertion anomaly. So kani siya guys, ang mahitabuan ni is for example ang sa insertion anomaly man gyud, it is a new vendor or distributor has entered the marketplace. So ako is nagkuan ko kanang mura gihapon to nga akong kuan ang akong business. So naay isa ka mo kuan pod nga vendor or mag-distribute sa akong mga nahumana nga goods. For example, manufacturing akong business. So kadto siya kanang magkuha siya sa akong mga goods, then ibalik po niya syempre kay manufacturing nga akong kuan nga business. So in large portions ako gid ang nag-manufacture. Nya ang isa ka vendor is na ako'y makita dito is sa future is pwede na ako siya mahimong isa siya sa mga vendor or mga distributor sa akong products, but karon pa kibali nga period is dili pa ako maka-decide nga maapil na siya pag vendor or distributor sa akong products. Pero naghatag naman siya mga informations niya. So unsaon? So i-appeal ba na ako siya sa database? Yes, need na ko siya appeal kay kuan gud siya akong prospect na vendor or distributor in the coming future ana. So dili kung isa-isahon pa nimo to, kay kung mayong manggod ka, kung isa lang nimo tanan ang data, pasabot ana ang pag-insert na pud nimo, labi nang kulang ang mga ubang details na naa dito ngibutang nimo nga description kulang. So what's the use of inserting, di ba? Inserting another part, or kung sa inventory inserting another part number, kung kadto man gani nimo nga kuan is dili pa sure or mukuan pero dili pa magamit karon nga period. So unsay relevance nabanay relevance sa kanang imuhang final report? So wala. So nagka-problema siya sa insertion anomaly. So nagka-problema siya sa pag-insert atong new vendor. So isa na siya ka irregularity nga pwede mag-exist. So dili na lang nimo insert. So unsay pasabutan na if kadtong time nga maabot nga gusto na nimo siya mahimong vendor, wala na kay details sa iyaha. Wala man nimo siya na insert. And for kuan pud kung insert pud nimo pugos unya, kung insert nimo niya naday mga unrecorded transactions na hinon nga mahitabo dito, kay what if karon nga man gidawat na ako siya nga vendor pero pag other month wala na. So nay inconsistencies. So asa pa man na sa data. So makulang na nun kananing mga unrecorded datas tungod kay wala na nimo siya na insert or gi-insert nimo siya nya gi-remove ra, or pwede gi-insert nimo siya karon pero wala day ito na dayon tong kuan na discontinue diay ang inyong prospect na unta nga kanang client and customer relationship. So muna siya ang gitawag nga insertion anomaly. So the second one is deletion anomaly. Tungod kay kaning deletion anomaly, it is an unintentional deletion of data. Unintentional siya in the sense na for example mora gihap na ako'y kuan kanang gusto pod nako siya mahimo na pod nga kuan kanang naay sa inventory nako is gusto nako siya nako'y gusto i-change, or else naay parts dito sa akong sa kuan pag-assemble man balik ta dito sa business nako nga tigkuan ko og mga vehicles, naay parts dito sa motorcycle parts nga kain ko nga karon nga man dili ko ni siya apilon.
or akong siya i-omit nako. So siguro pagka next month is or next year pa, pwede na po nako siya i-purchase or mag-reorder ko nanapoy order purchase ato nga parts. Pero sa karon is ako asyang i-omit inya kadto siya is na siya specific na supplier, then nakanana mga details. So what if i-omit ko to unya i-delete, so kung i-delete ko to, apil tong part number unya apil na pud to sa ang vendor mismo, ang information mismo sa vendor or supplier nako, maapil to siya maisa to tanan og delete. Unya what if sa next year manginahanglan ko, so dili na siya ma-recover, unrecoverable naman siya. So kung mag-delete kong isa, ma-delete na to tanan, so dili gyapon siya pwede. So ana ang mga anomalies or irregularities nga pwede mo occur kung ang imong imong table is ang anormalized siya, kanang dili siya nga kanang giisa ra siya ba, mo na ang mga possibility nga mahitabo conflicts noon sa imong mismo sa internal control sa imong kinana may mga unrecorded transactions. So what if magpa-audit ka unya naa dayto na naay insertion or deletion anomaly nga nahitabo, so unsa na lang ang trail ato, manu trail na, or unsa man ang documentary trail, mismo documentary trail wala na, kay dili naman to makuan sa auditor kay deleted man siya ang transaction inya murabag wala siya sign nga katuday nga transaction is not a transaction nga nag-exist pero deleted naman unya wala may files nga recoverable or backup ato, so wala na siya, di na gid siya magamit, which is isa na siya ka kuan nga dili wala na reasonable assurance labi na kadto is what if it is part of materiality, ang information or kadto nga data, ang information nga pwede ma-analyze gikan ato is maka-affect siya sa materiality, ang iyang omission ana. So it is a problem good. Now those anomalies also arise from data dependencies. So kay ang mga data dito kung i-delete nimo is nakaisa ka data nga deleton, mapinagit to siya tanan kay isa ra man sila kanang nakaisa ra sila nga line. So kung naka-delete nito, maapinagit tong uban sab. So pasabot ato ang isa ka data nakadepende po siya sa isa ka data, or ang kadtong ni mga attributes nga nagsunod nakadepende to siya sa kanang sa general data or the primary data nga naa ang isa ka kuan, ang isa ka table. So mo nang naay dependencies. So diri na mosulod ang essence sa normalized tables. So the data normalization, it is something nga ang structure sa imong data or sa imong table is free from data dependency siya, nga kanang nga maka-stand alone ang uban nga ang imong primary keys or ang imong main labi na sa entity, ang main table nimo is kuan siya kayang independent siya, and then the rest ang mga attributes mauna ang dependent sa kuan sa main nimo. So stand alone siya, independent, then ang other attributes so other attributes is independent na sila. So a characteristics or it is ang standards or criteria para ang isa ka table is normalized table siya is first, all non-key attributes in a table are dependent on the primary key. So na primary key and then na non-attribute or non-data attributes key. So the second one is all non-key attributes are independent of the other non-key attributes. Of course, kay isod po mag-data redundancy na po noon ta nga ang imong i-key-in dito sa attributes is same lang. So dapat be specific ka kung magbuhat ka sa imong table, sa imong model, kay dira man good dira magdepende kung kadto imong nabuhat siya nga model or table design is independent or dependent ba ang mga data nga naa dito or kung more on independent trust siya or independent.